Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa unang linggo ng Adbento at sinasabi sa atin na siya ay darating sa atin sapagkat siya ang ating pag-asa na ating inaasahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at mga bituin. Sa lupa ay mamimighati ang mga tao at malilito dahil sa ugong ng dagat at ng mga daluyong. Hihimatayin ang mga tao sa takot at pangamba dahil sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat mangangatal ang mga lakas ng kalangitan. Kung magkagayon ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa isang alapaap, taglay ang malaking kapangyarihan at kaluwalhatian. Kapag nagaganap na ang mga bagay na ito, maghanda na kayo at itaas ang ulo, sapagkat nalalapit na ang inyong kaligtasan. Mag-ingat sana kayo, sapagkat baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan, sa paglalasing, at sa pagkabalisa sa buhay na ito. At baka biglang sumapit sa inyo ang araw na iyon, na waring isang silo. Sapagkat ito'y darating sa lahat ng nananahan sa balat ng lupa. Kaya't magbantay kayo at manalangin, upang magkaroon ng lakas na makaligtas sa lahat ng bagay na ito na mangyayari at makakaharap kayo sa anak ng tao. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong mga Pilipino ay mahilig sa kasayahan. Kaya meron tayo mga piyesta, mga festival. At kung titignan natin, isa sa mga pinakamahaba at na preparasyon at selebrasyon ay yung kapanahunan ng Pasko. Katunayan, nagsisimula pa lamang ng September, yung sinasabi lang Bear Month, ay nagsisimula na ang paghahanda para sa pagdating ng Pasko. Naririyan na yung mga decoration, naririyan na yung awit ng pamasko, naririyan na yung paghahanda sa pagdating ng Pasko. Ano yung mga inihahandang yun? At ang lahat ng ito ay punong-puno ng excitement, punong-puno ng kaligayahan, sapagkat naririto nga darating ang ating Panginoon sa ating buhay. Ang panahon ng Adbento ay panahon ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Ang salitang Adbento ay nagmula sa salita na Latin na Adventus, na ang ibig sabihin ay coming, darating. At sino ang darating? Darating ang ating Panginoon sa ating buhay. Sa ating simbahan ay mayroon dalawang parte ng Advent, panahon ng Advento. Ang una ay yung pasimula ngayong linggong ito hanggang December 16. At ito ay yung second coming ng ating Panginoon. Ito ay yung last judgment sa atin, sa araw ng ating kamatayan o kaya katapusan ng ating buhay sa daigdig na ito. Ang ikalawang parte ay pasimulang December 17 hanggang doon sa panahon
December 24 or 25 yung kapanganakan ng ating Panginoon. At ito yung first coming ng ating Panginoon. At dahil nga tayo naghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay, ito man ay yung first coming o kaya yung second coming, alam natin na darating siya sa atin, dapat yung kaligayahang yon ay nasa atin. Subalit kung makikita natin, minamahal ko mga kapatid, yung mga pagbasa ngayon hanggang do sa December 16 ay parang nakakatakot. Nakakatakot in the sense na ito ay yung pagkawala, mga hirap, mga kaguluhan. Sinasabi nga sa banal na ebanghelyo, magkakaroon ng tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Mamimighati ang mga tao. Malilito ang mga tao dahil sa ugong ng dagat at daluyong. Maghihirap. Ang lahat ng ito, minamahal ko mga kapatid, ay parang nakakatakot. Ito ba ay tama na mga readings para sa kapanahonang ito? Parang killjoy Dahil dapat tayo nagsasaya, subalit bakit malungkot, nakakatakot ang pangapagbasa? Pero minamahal ko mga kapatid, kung titingnan natin, ito'y hindi upang tayo takutin. Ito'y nagbibigay lamang sa atin ng katotohanan. Katotohanan ng paglalang sa daigdig na ito. Katotohanan ng mga bagay sa daigdig na ito. Kasama na ang buhay natin sa daigdig na ito. Na sinasabi dito, ang lahat ng nasa daigdig na ito ay mayroong katapusan. Kahit yung buhay natin ay may katapusan. Yung mga bagay na nararanasan natin ay may katapusan. Yung kaligayahan o kasamaan ay may katapusan. Kaya nga't sana, hindi dapat tayo matakot, kundi dapat ito ay magbigay sa atin ng katotohanan na ang lahat ng bagay sa daigdig na ito, kasama tayong mga tao, ay hindi perpekto. May mga pagkukulang. At dahil sa pagkukulang na yan, nararanasan natin ang mga bagay na nagpapahirap sa atin sa kalagayang ito. Kung titingnan natin, yung ating mga talents ay hindi perpekto. Katunayan, kung may mga invention nga maya't maya ay mayroong progress improvement. Sapagkat akala nila yun ay perfect na, subalit malalaman nila kulang pa rin. Kailangan pa rin nilang pataasin o improve ang mga bagay. Kahit sa ating buhay, ang ating talent nga ay kulang. Kaya patuloy tayong naghahangad ng mga bagay. Tayo ay laging may kulang sa ating sarili. Kahit sa ating mga damdamin. Kung minsan tayo ay nais magmahal ng ating kapwa, subalit kung minsan yung pagmamahal na yun ay kulang pa rin, o kaya yung pagmamahal na yun ay akala nating nagmamahal tayo, subalit hindi tayo nagmamahal, kundi tayo nag-i-expect ng pagmamahal. Kung minsan ay nais ating maglingkod sa ating kapwa, subalit kung minsan ay tumitigil tayo, sapagkat may limitasyon tayo, hindi tayo perpekto. Minamahal ko mga kapatid, ito ang nais ipahiwatig sa atin na may pagkukulang sa daigdig na ito. At dito rin sa banal na ebanghelyo ngayon, huwag nating tingnan na ito'y pagkatakot, kundi ito'y pag-asa na ang lahat ng hindi perpekto sa daigdig na ito ay mayroong kasagutan. Napakaliwanag sa banal na ebanghelyo ngayon. Pag dumarating na ang mga pagkakataon na yan, kaguluhan, kapighatian, dito'y makikita ninyo na ang anak ng tao ay darating sa alapaap, taglay ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Na ang ibig sabihin, sa pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay, ay magkakaroon ng kaganapan ang lahat. Yung mga bagay na mga hindi magaganda sa daigdig na ito ay pwede niyang baguhin, pwede niyang paunlarin, pwede niyang ayusin.
At kung tayo man ay nakakaranas ng kaligayahan, bibigyan tayo ng may sigit na kaligayahan at kaluwalhatian. Sapagkat nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Kahit ang buhay natin, kung ang buhay natin sa daigdig na ito ay magtatapos, bibigyan tayo ng ating Panginoon ng panibagong buhay. Subalit ang buhay na yan ay ganap sa kaharian ng Kanyang Ama. Minamahal ko mga kapatid, kaya ito ay pag-asa. Pag-asa na darating ang ating Panginoon sa ating buhay at babaguhin niya ang lahat para sa atin. Kaya nga't sinasabi niya, sa pagdating ng Anak ng Tao, itaas na ninyo ang inyong ulo, sapagkat malapit na ang inyong kaligtasan. Kaya't ang mensahe sa atin, minamahal ko mga kapatid, ay napakaganda. Na kung tayo ay umaasa lamang sa daigdig na ito, umaasa ng ating kaligayahan, kasaganaan at kaligtasan, madidisappoint lamang tayo. Sapagkat yung kung tayo umaasa sa ating mga kayamanan, mga bagay na nasa atin, ang lahat ng yan ay maaring mawala. Ang lahat ng yan ay lilipas. Sinasabi nga, ang kayamanan ay maaring mabulok. Ang kayamanan ay maaring makuha sa atin. Kung tayo umaasa sa ating kapangyarihan at lakas lamang physically, ang lahat ng yan ay maaaring mawala sa atin. Tayo ay maaaring magkasakit at mawala yung lakas na yun. Tayo sa hinaharap ay tatanda at tayo ay unti-unting manghihina. At kung sa lahat ng ito, minamahal ko mga kapatid, huwag tayo sa Kanya umasa. Hiningi sa atin ng ating Panginoon ang tunay na katotohanan na ang pag-asa natin sa lahat, sa buhay natin at sa ating hinaharap ay mangyayari lamang sa pagdating ng ating Panginoon. At kung sa pagdating niya ay ilalagay natin o isasama natin siya sa ating buhay, yun ang pinakamaganda na paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng ito'y nangyayari na ngayon. Yung sinasabi sa unang parte ng banal na ebanghelyo na pagkalito o kaya ay pamimigati ay nangyayari sa daigdig na iyon. Ang mga tanda sa buwan, ang mga tanda sa ating kapaligiran, kaguluhan, itnuman ay digmaan, problema sa iba't ibang relasyon natin, parte ng ating pamumuhay ay nasa ating paligid. Kaya't napakaganda ng warning niya ngayon sa banal na ebanghelyo. Mag-ingat kayo. Baka kayo ay ang inyong mga puso ay magumon sa katakawan, sa paglalasing, sa pagkabalisa ng daigdig na ito. At maring yung araw na yun ay dumating sa atin na parang isang silo na hindi natin nalalaman. Subalit ang lahat ng ito ay mangyayari, darating sa atin. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, sa kapanahong ito ay dapat tayo ay laging handa. Kaya't sinasabi niya, magbantay kayo at manalangin lagi upang kayo ay magkaroon ng lakas sa pagharap sa Anak ng Tao. Minamahal ko mga kapatid, ang kapanahonang ito ng Adbyento ay gamitin natin upang tayo manalangin, upang tayo magbantay, upang tayo ay maghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay. Para sa Sindiho ay meron akong announcement after the blessing at ito ay yung mga activities natin sa simbang gabi at ganun din doon sa araw ng Pasko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ito ang unang araw ng Adbyento at sana magsimula tayo sa paghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay. Magbantay tayo, manalangin tayo lagi at makakamta natin ang kaligtasan ng ating Panginoon. At naway pagpalain din ang makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mamaya. Salamat sa Diyos.